ah, baka po ma-compromise o mawala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin sapagkat nagpapasaklolo sila, alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa kung hindi yung pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Mr. President, September 10 na po ngayon. Kung sakali pong totoo na nanganganib ang buhay nila, yun pong ipinangako namin na immunity sa kanila na makakatulong po. At yun naman po ang naging courage sa kanila para lumabas into the open and tell all. Nakita naman po ninyo, talagang initially nakapagsalita sila nung inaakala nilang kasangkot po allegedly sa mga maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Kaya po, ang tanong ko ngayon, kailangan po bang pagpasyahan ng bagong liderato ng Blue Ribbon ang isang bagay na amin na pong naaproba nung kami po ay nandun pa sa Blue Ribbon? Mr. President? Majority Leader. Yes, Mr. President. May I ask for a minute suspension so that both leaders, the former leader of the Blue Ribbon and the newly elected leader of the Blue Ribbon Committee can discuss for just a few minutes this operational matter amongst themselves. May I ask for a minute suspension? Session is suspended. I have the permission, Mr. President, to read your letter addressed to the House Infrastructure Committee dated September 8, 2025. This is to formally approve your request for Mr. Bryce Hernandez to attend your hearing tomorrow, September 9, 2025, 9 a.m. at the People's Center House of Representatives. We expect that he be returned safely immediately after the said hearing to the Senate. So this is very categorical, Mr. President. Their request that he be called for hearing in the House of Representatives was conditioned upon his safely return to the Senate. There is no need for a motion, Mr. President. I was still the chairman of Blue Ribbon Committee at the time, and it was very clear that we committed him to the custody of our Sergeant-at-Arms, not in Quezon City, not anybody else. And so, as already asked by Senator Alan, we are not supposed to change the rule. I move, Mr. President, that he be back immediately to the custody of the Senate, not only because this is the condition that you gave them, but more importantly, in order to erase the perception that if he is here in the Senate, he is not safe. I will reject the idea that if he returns in the Senate, manganganib ang buhay niya. It is as if that we're giving credence to his statement, which I believe is not true, Mr. President. Mr. President. Majority Leader. Yes, Mr. President, with due respect to our colleague, Senator Marcoleta, there was an intervention. Actually, he was supposed to come back to the Senate, but the Speaker of the House had intervened and asked if he can be kept in the House, which you did not agree. And you said that we will put him in the PNP Custodial Center under the custody still of OSA and the Senate. Legal custody of the Senate. So Still. when he wrote the letter, Your Honor, wala pang intervention. So walang kasalanan dyan si Senate President. He was going to bring him in, but we are not bending any rule. But because the the Senate request- President already has said the rule. Mr. which President, allows the us- request of the Speaker of the House of Representatives is inconsequential here. Legal or otherwise, the custody must be here. They are only asking us to lend him to their committee. The legal custody is still acquired by the Senate. And then the committee was the one who ordered him to be legally detained in the custody of the Senate. The committee was the one who did that, not the Speaker of the House of Representatives. He could request that, but we are sorry to deny that Maybe, because Mr. the legal President, custody, Mr. President, yeah. legal or physical, is still with the Senate. Mr. President, I think the points raised by Senator Marcoleta are valid. I think at that time, the witness had no fear of his life, but now he has fear of his life.
we will guarantee that he's safe even if he's in the Senate. No, that's why we're guaranteeing his safety if he's here in the Senate. But let's also be transparent, Your Honor, because I think the question there is kung meron bang mag-iimpluwensya pa sa kanya. That Diba? was the point of the Later on. minority leader. Correct. There might be a perception that if he's here, he might be influenced by someone. That is also Correct, Mr. President. the minority leader made mention of that. And that's why I believe the Senate President made that decision to keep him in a neutral area, which is the PNP Custodial Center. But then again, Mr. President, we're a deliberative body. If the body would wish him back here to the Senate, then we can discuss it further. Mr. President, just a quick intervention. Go ahead, Senator Lacson. I would like to echo the earlier manifestation of the majority leader. Yung letter po ng ating Senate President was valid before the intervening event occurred. So we cannot invoke the letter of the Senate President kasi wala pa yung intervening event na mayroong request from the Speaker of the House. And the Senate President, you know, using his own wisdom, granted the request, but we are not given, or we have not given the legal custody of Bryce Hernandez to the House. We still maintain or retain the legal custody over his person. And as I mentioned earlier, kung kailangan siya ng House, they will have to seek permission from the Senate President. Again, yes, they are not in Thank you, custody. Mr. President. Yes, Mr. Senator De La Rosa, President. yes, go ahead. Thank you, Mr. President. Mr. President, You know, Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. we have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate, because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate, alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo, nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day, or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Nang siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look, what happened? Binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Grijaldo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yan gagawain ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Colonel Grijaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Mr. President, Yes, Senator Marcoleta. noong pong September 8, 2025, ako pa rin po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang Blue Ribbon Committee po ang nag-approve ng legal and physical custody nung ma-cite in contempt si Bryce Hernandez. Nung makiusap po ang Speaker ng House of Representatives sa inyo, di po ba dapat nakonsulta naman ang chairman ng Blue Ribbon Committee? Dahil kami po, ginawa namin yon through the collective wisdom of the committee. Hindi po namin gawa-gawa yon. Kaya lang namin siya sinite in contempt sapagkat halos ipamukha na namin sa kanya ang mga datos. Ibinigay ko na sa kanya ang lahat ng ipinanalo at ipinatalo niya
sa casino, pati yung ginagamit niyang dalawang ID na galing sa LTO, ayaw pa niyang aminin. Ganon po yung nangyari. Gusto lamang namin siyang turuan ng leksyon para sa ganon kahit papano baka maisip niya na dapat sana mapahiya na siya sa sarili niya kung meron pa siyang kahihiyan. Dapat naman sana nung siya'y mag-request ngayon sa House of Representatives, hindi po sa kanya dapat manggaling ang request kung saan siya magko-custody. Ang custody po yung natapos na. Nagsalita na po ang Blue Ribbon Committee. Bakit po hindi man lang nakonsulta ang Blue Ribbon Committee? Bakit kailangan po ang House of Representatives Speaker ang mananaig sa kanyang request? Kalabisan na po ba ang Blue Ribbon Committee noong araw na yon, Mr. President? May I be clarified on what date that transpired? Yesterday or September 8 po. Monday? Yes, Mr. President. Majority Leader. Monday was the hearing here in the Senate. Monday, he was cited in contempt. But Yeah. the hearing in the House was on Tuesday, September 9. Yes, And as, Tuesday. So in the evening, Opo. when yesterday, no. So in the evening, when the speaker called me, Senator Marcoleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we had already elected It was Senator already Senator Lacson. Lacson. Yes. Ibig bang sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. He's Ganun po pala. He's still in legal custody. Dapat po, Therefore, igagalang po kung ano yung aming iniwan. yes, Doon tayo magsisimula. Ang iniwan ninyo, cite in contempt. Hindi And po. legal Nasa custody legal of the custody Senate. na po ng, He was ng still House. under the legal ng, custody of ng the Senate. Mr. President, may I ask for a minute suspension? Session suspended. Tama yun. Ngayon, kung mananatili na at pero yung custody nandito na. September 8, kaya nga nung September 19. Yes, September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo ba? Hindi nga. Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang. Hindi yung speaker, mas gusto ko kung ikaw ang kinusulta. Ako, hindi kasi ako yung kasama yung contempt. Hindi na yung contempt pag pinag-usapan yung pag-pinag-usapan kasi gusto natin siguro. Ngayon, hinirap siya, umahit na tayo. Pero ang kanyang condition na binigay, so immediately after the hearing, September 8 yung ano, September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung condition mo, September 8. Ibalik yung ito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, alimbawa, ikaw na ano na bro, kinonsulta ba, chairman? Yun ang request. Ang kinonsulta kasi yung speaker. Dapat kinonsulta ako, walang kinonsulta. Hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi kung sabi ko si speaker, hindi ako nag-decision. Tapos naman sinasabi ko, sinonsulta ko. Hindi kailangan niya eh. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito. Yan yun ang condition yung pinigil. But that was the condition of the Senate. Kaya nga, pero nung ibinapalit yung legal and official. Hindi naman ang
Ibabalik natin yung He wants to take it in for, let this decide. Let the body make decision of what Paano tayo mga kailangan sa kanila? Para fair culture, kung ano yun. Pero hindi natin siguro kukunin ang question sa kanila din. Hindi natin. Ganyan muna tayo. The status is we were in debate about the status of the witness, Bryce Hernandez. Hernandez, Mr. President. So I think in consensus, would you like to make the motion, Mr. President, on where to? Yes, Mr. President. Therefore, yes. Can we recognize Senator? Senator Jinggoy Can I just make a Estrada is motion, recognized. Mr. President, Majority Leader? I move that we commit Bryce Erickson Hernandez to the Pasay City Jail, Mr. President. I second the motion of the good Any objection? gentleman. Chair hears none. And the chairman of the Blue Ribbon concurs. Hearing no objection, the Bryce Hernandez is hereby Mr. President, if I may, but just to put on record that it's with the understanding that the Senate retains its jurisdiction over that person, Mr. President. Just Of to put that course. on record, Mr. President. Of Thank course, it has never been the opposite. He was always under our legal custody. So the motion is to transfer that particular person to the Pasay City Jail. Any objection? Chair hears none. Motion is approved. The Sergeant at Arms is hereby directed to transfer Bryce Hernandez to the Pasay City Jail as soon as possible. Just a manifestation, if I may, Mr. Senator President. Estrada, Mr. President, I Estrada think is we have recognized. to ask the OSA to be strict in implementing the rules with regard to the visitation hours of a prisoner, Mr. President. No visitors allowed. Only Lawyers. immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. Thank you, Mr. President. Yes, the Sergeant at Arms is hereby directed and make a list of those who will visit him. Yes, we'd like to Thank you. recognize Senator Marcoleta, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized. Ang isyong naiwan dahil noong September 8 po, while I was still the chairman of the Blue Ribbon, napagkaisahan po ng komite dahil sa noong September 1, kung maalala po natin, as chairman, I floated the idea na para makatulong po kung merong gustong lumabas na do sa 15 na kasama sa pagdinig, makakatulong po sila ma-identify po lahat ng mga kasabwat sa anomalyang paglalatag ng mga proyektong pang flood control. Pinload po natin yung idea na kung gusto ninyo, ay kinakausap na po namin ng DOJ, you may be provided by provisional immunity. Of course, pag-aaralan natin kung qualified kayo. Sa nakikita naman namin, basta hindi kayo most guilty at napakarami pong ibang mga requisites doon, tinignan po natin mabuti. After 1 week, Mr. President, dalawa pong mag-asawa, yung Diskaya, ang naggawa po ng sworn statement. Pero bago po nila gawin yon, ay siniguro ko po na talagang sila ay voluntary na gagawa ng sworn statement. Kaya yung pong kanilang emissary, sinabi ko, kailangan sumulat muna sila na talagang gusto nilang magsalita at walang halong pagsisinungaling ito. Yun ang option na gusto nila at narinig nila yung aming pinopload na option na sila'y lumabas bilang isang witness, a state witness. Yun nga po ang nangyari, Mr. President, hanggang sa sila nga ay tumestigo sa komite
dala-dala at binasa nila yung kanilang sworn statement. Nang dahil po doon, Mr. President, ay gumawa kami ng sulat sa ating kalihim ng Department of Justice. At yun nga po ay September 8, 2025. Gusto ko po malaman, Mr. President, ano po yung status noon sapagkat kayo na po ang pumalit na Senate President by that time. Yes, the proposal and your intention is indeed, yes, it's laudable. We may be able to get state witnesses there, no? But that September 8, evening of September 8, when I was informed about it, what I did was to decide that the issue be referred to the Blue Ribbon Committee, especially knowing that there will be a new composition the following day. That was quite late at night when I received the notice. Mr. President, if that happens, parang ang amin pong pinag-usapan noon while I was still the chairman of the Blue Ribbon Committee, parang nawalan po ng saysay. Ang mangyayari po noon, with all due respect, baka po ma-compromise o mawala po yung integrity ng proceedings natin. The integrity of the inquiry is very, very important here. Sila po ay pinangakuan namin sapagkat nagpapasaklolo sila. Alam nila na may panganib ang buhay, hindi lamang sa kanilang mag-asawa kung hindi yung pamilya nila. Kaya nakita po namin ang urgency. Mr. President, September 10 na po ngayon. Kung sakali pong totoo na nanganganib ang buhay nila, yun pong ipinangako namin na immunity sa kanila na makakatulong po. At yun naman po ang naging courage sa kanila para lumabas into the open and tell all. Nakita naman po ninyo, talagang initially nakapagsalita sila nung inaakala nilang kasangkot po, allegedly, sa mga maanumalyang paglalatag ng flood control projects. Kaya po, ang tanong ko ngayon, kailangan po bang pagpasyahan ng bagong liderato ng Blue Ribbon ang isang bagay na amin na pong naaproba nung kami po ay nandun pa sa Blue Ribbon? Mr. President? Majority Leader. Yes, Mr. President. May I ask for a minute suspension so that both leaders, the former leader of the Blue Ribbon and the newly elected leader of the Blue Ribbon Committee can discuss for just a few minutes this operational matter amongst themselves. May I ask for a minute suspension? Session is suspended. Thank you.